Hello, good morning po sa ating lahat. Maraming salamat nga po pala kay Ma'am Laarne Ramos sa pagpapakilala po sa akin. Ma'am, thank you so much. Sa ating mga bisita na nandito po ngayon, Ma'am and Sir, good morning po. So, bali magpapakilala po ako ulit. Ako nga po pala si Ivy Sundia Codilia, taga Columbia Sultan Kudarat. At isa po akong OFW. Andito po ako ngayon sa bansang Qatar, nagtatrabaho bilang household worker po. At yung inilagaan ko po is isang matanda. So, bali, konting sharing lang po. Nagtatrabaho po ako sa Bahrain. Yan yung una kong abroad, 2009. Doon ko naranasan ang unang mapalayo sa pamilya. At yun ang unang karanasan ko na mangamuhan. Kasi never po akong nakaranas ng nagtatrabaho sa ibang tao. Nung nabubuhay pa yung lola ko. Nung nasa Bahrain na po ako, hindi ko po lubos akalain na yung tinatawag na abroad ay parang impyerno pala. Kasi nung hindi ko pa yan naranasan, ang tumatak sa isipan ko, yung nag-a-abroad is maraming pera. At saka maganda yung napuntahang lugar. Pero lahat ng yung inisip ko noon, kabaliktaran ang nangyari sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi yung amo ko na naabutan doon sa Bahrain ay sobrang, kumbaga, estrikto sila. Bawal yung cellphone at saka walang day off. Yung cellphone ko nadala from Philippines, sila po yung nagkikip nun. Sila yung nagtatago. Ibinibigay lang po sa akin yon oras ng sahuran, yung oras ng pagpapadala ng pera. Kasi yun lang ang time na tatawag ka sa pamilya mo para ipaalam mo na ikay nagpadala na ng pera at makumusta mo na rin yung mga mahal mo sa buhay. Nung time na yun, inisip ko na bumalik. Tumawag ako sa agency para tulungan ako. Pero, ang saklap, ma'am and sir, kababayan ko pa naman. At saka, kagaya ko rin, Ilongga, taga Iloilo. Wala. Siya rin ang nagpahamak sa akin. Kasi, pagkatapos naming mag-usap, nireport niya sa amo kong babae na ako'y nagrereklamo at gusto kong bumalik sa agency. Di ba ang lupit? Kababayan mo ang siyang magpapahamak sa'yo. Nagrereklamo po ako sa kanya kasi hindi nga ako pinapakain ng amo ko. Minsan matutulog na lang ako, umiinom ako ng tubig. Kasi walang pagkain. At naranasan ko din doon yung mangunguha ko ng mga pagkain sa basurahan para lang makakain. Alam mo, ang sobrang sakit talaga. Kasi hirap din kami sa Pilipinas. Pero never po akong namulot ng mga pagkain sa basurahan para lang makakain. Alam niyo ba yun? Ang sakit. Ang sakit. Sa Pilipinas, 3 times a day po kami kumakain ng kanin. Pero nung nag-abroad ako, every Friday lang po ako makakain ng kanin. Kaya hanggang sa ngayon, kung maaalala ko lang yung mga naranasan ko doon,
Hindi talaga. Hindi talaga may iwasan hindi ako umiyak kasi minsan yung kinukuha kong pagkain sa basurahan, yung pampers ng alaga ko at saka yung mga tira-tirang pagkain naghalo-halo na. Pero wala akong magawa kasi gutom po ako. Minsan nga yung mga tinapay na tinatapon, nagmo-molds na. Tinatanggal ko lang yung green para lang may laman ng tiyan ko. Sobrang sakit talaga. Kaya napag-isipan ko noon na tumalon ako sa building. Pero minsan, sumasagi rin sa isip ko, paano kayo mga anak ko pag ako'y namatay doon? Makikita kaya nila ako? Ewan ko, kumbaga hindi ko rin alam kung paano ko nalampasan yun lahat-lahat. Siguro nga kasi kumapit talaga ako kay Lord. Hindi talaga ako bumitaw. Siya lang talaga. Halos oras-oras siya lang ang tinatawag ko. Dumating pa yung time na inattempt ako ng amo kong lalaki na rapin. Mabuti na lang at may kunting kaalaman po ako sa self-defense kaya hindi po siya nagtagumpay. Pagdating ko ng 2 years sa kanila, ang dami pa nilang alibay. Ni Kiso ganito, ganyan. Libok daw. Walang biyahe. Ako naman po, kasi wala po akong alam sa ticketing. Wala po akong alam kasi first time ko nga. Wala akong magawa kundi naghintay. Inabot po ako ng 2 weeks sa paghihintay, wala pa rin. Kaya nagpasya yung nanay ko na itakas po ako. Pumunta kang nanay ko ng masasakyan. Tumakas po ako sa amo ko. Humingi po ako ng tulong sa embahada at sa awa ng Panginoon ako'y nakauwi ng Pilipinas. Nasabi ko sa sarili ko, ayoko nang mag-abroad. Kasi yun pala, hindi ko naranasan sa Pilipinas. Doon, maranasan mo lahat-lahat. At sobrang-sobra pa. Pero hindi nagtagal. 2 buwan kalahati lang po ako sa Pilipinas. Nakikita ko yung sarili ko, andun na naman po ako sa isang agency. Nag-a-apply naman po ako pabalik ng Middle East. At saka, hindi lang yun. Pagdating ko ng Maynila, pinagpapasapasahan pa po ako ng agency. Kasi nga, nakaano ako ng mga agency na yung nagpapalarga ng mga walang papel. Kaya tumakas na naman po ako doon sa agency ko. Hindi po ako doon nagtagal sa kanila. Bumalik ako ng Mindanao. After 1 month, nag-apply na naman po ako ulit papuntang Dubai. At doon, pinalad na po ako. Nakaabot ako ng Dubai at nakatagpo ako ng amo na mababait na walang bawal. Open po ako sa lahat. Kaya tumagal po ako ng 4 na taon at 2 buwan. Pero kahit na maganda yung amo ko, umuwi pa rin ako na wala pa ring ipon. Kasi nga buwan-buwan po ako nagpapadala ng pera. Minsan nga hindi ko pa nga natatrabahuan, nakuhaan ko na po sa amo ko. Kaya ang hirap po talaga. Masarap lang pakinggan yung salitang abroad. Pero pag nakatagpo ka ng amo, nakagaya ng nagiging amo ko, ng una kong pagtatrabaho sa ibang bansa, masasabi mong bangungot pala ang abroad. Pero hindi ko naman sinasabi na yun talaga. Kasi sa pag-a-abroad, swerte-swertihan lang po. Hindi naman po lahat ng mga amo is masasama. Meron din naman pong mabubuti.
Kaya itong ngayon, nandito po ako sa Qatar is pang-3 bisis ko na po itong pakipagsapalaran. Pero ganun pa rin po. So in short po, ako'y nagpapadala buwan-buwan pa rin po at saka minsan kulang din. At nagpapasalamat po ako kasi last year, November 2019, nakilala ko po yung Unified Products and Services sa isang Facebook post ni Ma'am Nelsa Galanta po. Siya po yung sponsor ko. Nakita ko po yung post niya sa Facebook about sa ticketing at saka yung nagpapasalamat po siya sa mga clients niya na nag-avail ng ticket at saka yung nagpapaload sa kanya. Kaya na-curious po ako, nagtanong po ako sa kanya kung anong klaseng business meron siya. At hindi naman po ako nabigo kasi si Ma'am Nelsa inexplain po sa akin lahat-lahat. At kumbaga, saka kagaya rin sa iba dyan na sa kahaba-haba ng inexplain niya, yung iba hindi ko na natandaan kung paano at bakit. Kasi yung unang tumatak sa isipan ko is ticketing talaga. Kasi may pangarap pa akong makapunta ng iba't ibang lugar, kaya yun talaga ang kumbaga doon ako nakapokus sa ticketing. Wala akong pakialam sa ibang services. Ticketing lang talaga yung tumatak sa isipan ko. Kaya nung time na nakapagsahod na ako, kulang kasi nga 20,000 lang naman yung sahod ko dito. Kailangan ko pang magpadala sa mga anak ko. Allowance nila. Tapos November, katapusan ng November, family day pa sa school, may Christmas party pa. Kaya ang dami kong dapat budgetan, kaya parang yung natira sa akin is mga 10,000 na lang ata. Parang ganun. Kaya yung ginawa ko, nangutang pa ako sa kapatid ko ng another 10,000. Kasi 15,000 yung franchise at saka 5,000 yung para sa fund ko. Nung nag-start ako ng Unified Products and Services, nung araw na yun na in-encode ako, kinabukasan may booking ako. Davao to Manila. Doon ko na siya na ay ang ganda pala ng ng kitaan kasi 4 minutes lang may 500 na ako. Pero kumbaga parang hindi ko pa doon siya as in lubos na, parang hindi pa ako nabaliw doon kasi isang tao lang yun tsaka 500. Pero dahil nga sa 4 na minuto mo lang ginawa, parang na masaya ka at kontento ka na rin. Kinabukasan meron din na naman po akong booking. Kapatid na naman yung kapatid ng naibook ko nung araw na yun. O another 500 na naman. Sa pang-3 araw ko, nakapag-book ako ng 3 madre. From Jensan to Manila kasi babalik sila ng Italy. Kaya ayun, sa 10 minutes ko na transaction, nagkaroon ako ng 1,500. Diba ang ganda? Sobrang ganda po. Isipin mo, extra income mo. Sa 10 minutes lang may 1,500 ka. Samantala ngayon pag nangamuhan ka sa atin doon, pag halimbawa nag-arawan ka, magkano lang naman yung arawan? 300 pesos. Mainit pa. Kaya doon na ako naluka. Or doon na ako nabaliw. Kasi sabi ko, pag once na pagtulan ko to ng pansin at mag-focus lang talaga ako, kikita at kikita pa rin ako. Kaya yun, tinarabaho ko. Kahit na nga isipin nyo ma'am and sir, bawal po ako ng cellphone dito. Nagbubok po ako sa loob ng CR. Minsan nga, may time na magkasunod-sunod, may nag-inquire, may nagpabook.
Parang nakababad na ako sa loob ng CR. Tawag ng tawag yung alaga kong matanda. Sabi niya, ay, Ben, nangyari sa'yo dyan? Ba't palagi ka nagsi-CR? Sabi ko, masakit ang tiyan ko, mama. Sabi niya, mag-inom ka ng gamot. Minsan, uminom ako ng gamot na wala akong sakit. Kasi nga, gusto kong kumita eh. Gusto kong magkapera. Kaya lahat ginagawa ko. Lahat ginagawa ko para sa pamilya ko. Kaya yun. Yun ang routine ng buhay ko. Once na may ibubuk ako, punta ako ng CR. Once na may nag-inquire, magkano ang ticket, punta ako ng CR. Once na may nagpapaload, punta ako ng CR. May kumukuha ng insurance, punta ako ng CR. Kaya ang laking pasasalamat ko sa CR namin. At doon din yung time na, yung nag-start na ako, kumbaga, ang sahod ko, buo na siya. Hindi ko siya magalaw. Kasi nga, yung income ko sa Unified is enough na po sa allowance ng pamilya ko, ng mga anak ko sa school. Kaya, ang nangyari, yung sahod ko ay kinip ng asawa ko. Kumbaga, siya yung cashier ko. Hanggat niya na yung sahod ko, kumbaga, kaya nang kumuha ng lupa. Kaya po yung naisanla po namin, nakuha po ng asawa ko. Yun ay dahil po sa Unified. Kasi nga po, yung income ko is parang araw-araw meron po akong income. Pero dahil sa nung March ay nag-lockdown, ito nga yung may COVID, hindi na siya kagaya ng income ko nung December, January at saka February. Kumbaga 3 buwan lang po akong humataw bago po nag-lockdown. Pero sa ganun, hindi pa rin po mawawala ng income kasi nga yung loading is araw-araw kailangan ng tao. Lalong-lalo na ngayon. Kasi nga, di ba online class, lahat ng mga tao mas pa nila na walang ulam, wag lang mawalan ng load. Kasi doon nakasalalay yung module ng mga bata. So guys, hindi ko na po hahabain pa yung sharing ko. Gusto ko lang po munang ipakilala sa inyo yung ating company, yung business na aking i-offer po sa inyo mga ma'am and sir. Ang business na ito ay isa po siyang lifetime business. Ito po ay isa po siyang one-stop shop na kumbaga dito na po yung lahat. Ito po ay ang Unified Products and Services na naitatagpo noong November 11, 2011 at yung nagmamay-ari po nito ay isa pong Pilipino, kagaya natin, at dating empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po siya yumaman sa pagiging empleyado niya, kaya naisipan niyang itatagpo ang business na ito. Isa po siyang accountant. Ang ating pong CEO President, Emanuela Manny Pascual. CPA by his profession. Ang Unified Products and Services po ay mayroong system na tinatawag na e-cash or electronic cash. Ma'am, ano po ba yung e-cash na yan? Ma'am and sir, yung e-cash system po natin ay kagaya rin po yan ng, kung pamilyar po sa inyo yung Globe ay mayroong GCash at saka yung Smart ay mayroong Smart Padala. Ang Unified Products and Services po ay mayroong e-cash or electronic cash. So ngayon ang tanong, ma'am, ano po ba yung pwedeng magagamit o pagkakakitaan gamit ang e-cash
system natin na yan. Mga ma'am and sir, marami po. Unang-una po, pag mayroon ka ng e-cash system, pwede ka na magka-transact ng online. Una po is yung ticketing. Sa ticketing po natin, ma'am and sir, ay meron po tayong domestic at saka international flights. At nakataya po lamang natin ang 406 na mga airline. O di ba ang galing sa buong mundo? May 406 airlines ka na nakatay up yung unified, domestic and international. Ma'am and sir, sa domestic, pwede po tayong mag-mark up doon ng 150 to 500 pesos. Depende po yan sa konsyensya mo. Halimbawa po, yung kaibigan mo kasi nga kami taga Mindanao, yung malapit sa amin is ang Jensan. Sa pagpalagay na lang natin, kaibigan, nasa Jensan po. Jensan, papuntang Manila. Ngayon, nagpapabook siya. Ang ima-mark up natin is 500. Ngayon, si kaibigan, hindi siya taga Manila kasi taga Mindanao siya. Babalik siya ng Mindanao. Kaya yung kukunin niya is round trip na ticket. So, bali ang kitaan doon is 1,000. Mga ma'am and sir, sa 4 na minuto na pag-transact online, kikita ka ng 1,000. Ang tanong, ma'am and sir, maganda ba yung kitaan? Maganda ba yung business na to? Yes, sobrang ganda po. Ma'am and sir, paano na lang kung yung nagpapabook sa'yo is isang grupo ng magkakaibigan? Gustong pumunta ng Tagaytay. Ngayon, 5 sila. Taga Mindanao. So, ibig sabihin, uuwi sila ng Mindanao. Sa 5, magmamark up po tayo doon ng 500 bawat isa. So, ibig sabihin, yung one-way ticket nila ay may kikitain tayo na 2,500. Ngayon, kasi round trip ang kukunin nila, ibig sabihin, yung kikitain natin sa 10 minuto or pagpalagay na lang natin 1 oras kasi 5 sila is 5,000 pesos. Ma'am and sir, sa 1 oras na kitaan, okay na ba yung 5,000? Yes, okay na. Kasi nga, saan ka pa nun? 1 oras lang, 5,000, samantalang yung minimum ngayon sa Manila is 537 yung 8 hours. Samantalang sa'yo, 1 oras lang, naka 5,000 ka. Di ba ang lupit? Ma'am and sir, domestic lamang po yun. Meron pa tayong international. Sa international naman po, allowed po tayong mag-mark from 750 to 1,000. Halimbawa, yung 5 nagpapabook sa'yo na magkakaibigan, gusto nilang pumunta ng Hong Kong. Kasi gusto nilang mamasyal sa Disneyland. Ayun, ma'am and sir. Dahil 5 po sila, yung one-way na ticket nila is 5,000. Babalik ng Pilipinas, another 5,000. Kaya yung kikitain mo sa kanila is tumataginting na 10,000. So, ma'am and sir, kasi pupunta sila ng Hong Kong, wala po silang matutuluyan doon, walang matutulugan kasi nga wala silang bahay doon. So, kailangan nila ngayon ng hotel.
Diyan mo na ipapasok ang isa pa nating pagkakakitaan pag meron tayong ecosystem. Yan yung ang travel and tours, mga ma'am and sir. Ialok mo sa kanila, ay, ma'am and sir, meron po kaming travel and tours kung gusto nyo. At dyan ang kitaan, ganun rin. 750 to 1,000 po. Kaya ma'am and sir, sa 5 sila, bawat tao. Kikita ka sa kanila sa travel and tours ng 5,000 pesos. Plus, yung binok na ticket sa'yo na round trip na 10,000, magkano kikitain mo? 15,000 pesos lamang. O, hindi lang lamang yun, kasi malaking halaga na yun. Di ba? Pagpalagay natin, 5 oras mong transaksyon. Kasi nga, kumbaga, 5 sila, may ticketing ka pa, yung magbubuk ka pa ng hotel. Pagpalagay na lang natin, 5 oras mong tinarabaho. Sa 5 oras, sir, na pag-transact online ng ticketing at travel and tours ng client mo, kikita ka ng 15,000. Ang tanong, sir, ma'am, maganda ba ang business natin? Yes, sobrang ganda po. Mga ma'am and sir, hindi lang po yan. Pag may ecosystem ka, pwede ka na pong tumanggap ng bayad or pwede mong magamit kasi meron po tayong bills payment, bayad ng kuryente, bayad ng insurance, hospital bills, school, credit cards, NSO. Ang daming pagkakitaan sa bills payment. And ma'am and sir, hindi lang po yan. Meron pa po tayong remittance. Sa remittance naman po, sir, ang katay-up natin is nandyan po yung may kapartner po natin yung Western Union, Cebuana, GCash, at saka meron tayong sariling eCash or eCash to eCash. And then, sa international, andyan po yung MoneyGram, iRemit, and Transfast. Oh, ma'am and sir, hindi mo na kailangang lumabas ng bahay para magpadala sa pamilya mo. Kasi nandyan na sa cellphone mo ang remittance. Di ba ang ganda? Sobrang ganda po. At hindi lang po yan, ma'am and sir. Pag meron kang ecosystem, meron ka na rin pong loading. Sipin mo yan, ma'am and sir. Sa loading business po natin, all networks po yan sa Pilipinas. Hindi lang po yan sa Pilipinas. Dahil mayroon po tayong international. May kamag-anak ka na nandun sa Singapore, nasa UAE, nasa Hong Kong, o dito ko sa Qatar. Pwede mo silang loadan. Kasi meron tayong international. Load ng TV. Pwede rin. Andiyan yung signal, GSAT. Ang daming pwedeng pagkakakitaan. At nang dahil sa isang dealer, pwede ka nang kumuha ng mga retailers mo. Pwede kang kumuha ng mga retailer mo na ikaw yung magsusupply ng load sa kanila. Diyan malaki din po ang kitaan. Pag marami sila. And ma'am and sir, hindi lang po yan. Kung meron po tayong aeroplano, meron din po tayong barko. Yung gustong sumakay ng barko, meron tayo niyan. Kasi meron, Unified Products and Services, meron pong shipping. 3 po yung barko natin. Andyan po yung Togo, yung TransAsia, at saka yung Pascat.
Yung kitaan po dyan is magmamark up po tayo ng 200 pesos bawat tao. Kaya ganun din. At hindi lang po yan, ma'am and sir. Meron pa po tayong insurance. Ang insurance po, ma'am and sir, dalawa po ang insurance natin. Andyan po yung Malayan at saka yung FAG insurance. Yung Malayan insurance po ay pwede nating ibenta ng 300 pesos. Good for 1 year na po yan. At halimbawa, na aksidente yung kumuha ng insurance sa'yo, may matatanggap po siya na 100,000 pesos. Halimbawa po, naputulan ng kamay, naputulan ng paa, na nabulag, or di kaya, or namatay siya. Pag namatay siya, may additional na 10,000. Pero pag na-disable lang siya, hindi na makalakad, hindi makakita, putol ang kamay or putol ang paa, may matatanggap siya na 100,000 pesos. Magkano ang kitaan dyan? Sa 300 pesos na binta mo sa kanila, yung kukunin lang ng company is 80 pesos. So, ibig sabihin, may kikitain ka na 220 pesos. Halimbawa, nakasampu ka. 10 tao yung nabentahan mo ng insurance. Meron kang 2,200 pesos. Ma'am and sir, ang tanong, maganda ba ang business natin? Yes, sobrang ganda po. At hindi lang po yan, ma'am and sir. Meron po tayong online shop. Kagaya rin ng Lazada. Kumbaga marami rin mga products na pwede nating ibenta. At hindi lang po yan, ma'am and sir. Dahil sa nga ikay member na at ikay may online shop na, pwede rin tayo mag-transact na yung ating mga delivery, andyan po yung GCash na mag-aalalay po sa atin na siyang magdala ng mga in-order po natin. Kaya po, ang tanong, ma'am and sir, sa lahat-lahat po ng binanggit ko, ano sa palagay nyo yung business natin na ito? Maganda po ba ito? Yes, ma'am and sir, sobrang ganda po. Ngayon, ma'am, ang tanong, may puhunan po ba? Yes, ma'am and sir, alangan naman na walang puhunan, no? Siyempre may puhunan po. Kasi pag once ng business na walang puhunan, scam po yan. Yan ang tandaan nyo. So ma'am, magkano naman po yung puhunan yan? Baka mahal. No, hindi po. Kasi nga po, ang franchise fee ng Unified Products and Services is only 14,998 pesos. Ang liit compare po sa mag-franchise ka ng tig-iisang airlines. Sa Cebu Pacific lamang po, kailangan mo nang lumabas ng 300,000 para lang magkaroon ka ng ticketing business. At saka sa Philippine Airlines po, kung hindi po ako magkakamali, nasa kalahating milyon po. So compare mo dito sa Unified Products and Services, 14,998 lang po. Andyan na po lahat-lahat. May ticketing ka na, may travel and tours ka na, may bills payment ka na, may remittance ka pa, may loading, shipping, insurance, online shop. Ang dami, di ba? Huwag mong isipin yung ilalabas mo na pera dito. Ang iisipin mo yung babalik na pera sa'yo.
Hindi man yan ngayon, hindi man yan bukas, sa susunod na araw. Pero darating ang araw na ang lahat ng pinagpaguran mo, ang lahat ng puyat mo dito, ang lahat ng ginawa mo sa Unified Products and Services, makikita mo 3 to 5 years, marireceive mo yung reward mo na mababaliw ka talaga. Mga ma'am and sir, huwag niyong tingnan ang kapital. Ang tingnan niyo yung company kung tatagal ba o hindi. Kasi sa amin na kami yung nauna, tested and proven namin na kumikita kami dito. Tsak, pag nag-franchise kayo, kikita at kikita rin kayo. Iisipin nyo lang, hanggat may eroplano, hanggat may barko, hanggat may mga cellphone, hanggat may kuryente, may tubig, may kung ano pa dyan, kikita at kikita ka. Kasi lahat andyan yan sa ating business. Kaya ma'am and sir, bago po ako magtatapos, gusto kong pasalamatan nyo yung taong nag-invite po sa inyo para po makinig dito sa presentation namin. Gusto kong pasalamatan nyo sila dahil sila po yung angel na pinadala para mabago ang buhay nyo. At saka ma'am and sir, tsak kung magbabago ang buhay nyo once na nag-qualify quickly po kayo. Kaya wag na po nating patatagalin ma'am and sir dahil ito po yung business na sure po ako na tatagal at tatagal talaga. Yun lamang po at maraming salamat po. Magandang umaga po or good morning po sa ating lahat. Bye-bye po. Thank you so much po sa lahat-lahat na nandito po ngayon. Good morning.